Good afternoon mga kaidol. Bale meron tayo troubleshoot na rice cooker. So ang problema nito mga kaidol ay nahihilaw yung snahin. So, hindi pa siya in pero nag-automatic warm yung rice cooker. So may possible na sira nun mga kaidol ay magnetic switch na. So ito, pakita ko sa inyo, ito yung magnetic switch center. Pag ipupus natin yung magnetic switch niya sa gitna, yan. Tapos ibaba natin yung cook switch niya ito. Yan. Ibaba natin. Yan. Dapat kumapit siya. Kumagapit naman pero bakit ayaw siya bakit nag-automatic warm agad siya? Tingnan natin baka marumi lang or kunting adjust lang. So buksan muna natin mga kaidol. Baka may kumakalit sa loob. So silipin natin kung magagawa natin ng paraan. Dahil kung ang magnetic switch niya ay sira na yung magnet niya, hindi na siya masyadong malakas ang magnet niya. So pwede na natin palitan yun. Yun yung cost ng nag-automatic warp. Mahina na yung kapit ng magnet sa pinaka-cap ng magnetic switch niya, yung ipos, yung center, yung kasi ipupos ng kaldero yan kapag may naman. Tapos pag luto na, tutulak naman yung kaldero pataas para mag-automatic warm siya. So ayun, ganun lang ang application ng isang rice cooker mga kaidol. Take note mga kaidol, ang rice cooker ay hindi pinaglulutuan ng mga nilaga dahil matagal bago minute. So marireach ng thermal-push yung maximum heat niya. So i-open ng thermal-push niya. Kaya ang iba sisira agad yung rice cooker, ay wala ng power, dahil ito yung thermal-push. So ang rice cooker ay nakadesign na talaga sa luluto na sinaing. Okay. Yun. So ito yung magnetic switch niya. I-push natin yung sa gitna, yung sugar ito. I-push natin pa yan, tapos switch cook natin. Kaya kailangan kumapit yung magnetic niya. Papakita ko sa inyo mga kaidol. I-push natin to. Ayan. Ayun, kumapit. Pag binitawan natin mga kaidol, bibitaw yung magnetic switch niya, yung open niya yung switch. Yan. Tapos push ulit natin. Yan, kita nyo, naka-down tong cook switch niya. Ito yung cook switch niya. Ngayon pag binitawan natin yung spring kung gitna, so pipitik to. Makikita nyo. Yan. So makikita nyo kaidol, malinis naman. Wala akong nakikita ng dumi. So tingnan natin itong spring niya mga kaidol kung hindi ba nagkaano.
Okay naman. So okay naman, naglalaro naman yung spring niya. Saka yung magnetic switch niya kumakapit naman. Pero pag umiinit na siya mga kaidol, humihina yung power ng speed ng magnetic niya. So bumibitaw siya. So ibig sabihin, may possible na sira na yung magnetic niya. Weak, ano na siya, magnetism. Kasi ito, cold na ito, malamig na ito. So makikita natin, kumakapit siya. Pero pag mainit na mainit, bumibitaw siya. Kaya nahihilaw yung sinaing. So ang spring niya, okay naman, wala pang dumi. Pero daming ano. Oh, may butiki pa. Kawawang butiki. Lang. So para wala naman ako nakita ang sunog. Yan. May power naman pumapasok sa heater, may light indicator. So ang problema lang nito ay magnetic switch niya. Sa gitna. Yan yung magnetic switch. Ito. Kasi dito didikit yung magnet niya sa bilog na to. Ngayon pag luto na ang sinaing, so gagaan yung timbang ng kaldero, itutulak ng spring. Pag tulak ng spring pa, ano, so bibitaw na tong switch na, itong cook switch. Bibitaw na. Ito yan. Pag i-post natin to, na, yan mga kabit. Pag binitawan yung center, yung magnetic switch niya, so ganun lang mga ka-idol, pag-troubleshoot ng rice cooker. Pag nahihilaw yung sinaing, so ito lang ang sira. So ginagawa ko yung mga ka-idol, pinipihit ko lang to. Parang inalayin ko lang minsan. Itong rod niya, itong post rod ng cook, sa may switch niya, isa sumasabit dito. May tatlong paa to, terminal niyang magnetic switch. Pag sumasabit yan, minsan dyan kakaroon ng problema. Dito na mga kaidol ang video ko at sana matutunan kayo sa aking maikling video paano mag-troubleshoot ng rice cooker pag nahihilaw ang sinaing, so may problema ay yung magnetic switch niya. Under observation pa ito mga kaidol kasi pag hindi naman mainit, okay naman kumakapit naman magnet niya malakas. Pero pag mainit na siya, nawawala yung magnetism niya. So, dito na ang vlog ko mga kaidol. Magandang hapon sa inyo. Bye.